Good morning. Tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 15 September 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Zacarias chapter 9, ang parusa sa mga bansa sa paligid. Pakisabayan ako ng basa, pare-pareho tayo dito matuto. Zacarias chapter 9 verse 1, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, itinakda ko na ang parusa sa lupain ng Hadrak at sa lungsod ng Damasco. Ang mga lungsod ng Aram ay akin, kung paanong ang lahat ng lipid ni Israel ay akin. Verse 2, akin din ang Hamat na nasa hangganan ng Hadrak, gayon din ang Tiro at Sidon, bagaman sila'y napakarunong. Verse 3, ang Tiro ay napapaligiran ng matibay na pader, nag-ipon siya ng makapal na pilak at gintong sindami ng alabok sa lansangan. Verse 4, ngunit ngayon kukunin ni Yahweh ang lahat niyang ari-arian at ihahagis lahat sa dagat. Ang lungsod naman ay ipatutupok niya sa apoy. Sayang yung mga ginto at mga ari-arian, no? Tutapon lang sa dagat. So, ibig sabihin, napakayayaman ng dagat ng Tiro. Doon tinapon. Tingnan mo guys yung yung verse 3. Ang Tiro ay napapaligiran ng matibay na pader. Nag-ipon siya ng makapal na pilak at gintong sindami ng alabok sa lansangan. Verse 4. Ngunit ngayon kukunin ni Yahweh ang lahat niyang ari-arian at ihahagis lahat sa dagat. Ang lungsod naman ay ipatutupok niya sa apoy. O diba? Sayang naman yun, Father God. Verse 5, makikita ito ng Ashkelon at siya ay nangingilabot. Manginginig rin sa takot ang Gaza at mawawala ng pag-asa ang Ekron. Mawawala ng hari ang Gaza at wala ng maninirahan pa sa Ashkelon. Verse 6, paghaharian ng mga dayuhan ang Ashdod. Ibabagsak ko ang palalong Filistia. Verse 7, hindi na sila kakain ng dugo o anumang ipinagbabawal na pagkain. Ang matitira ay mapapabilang. Ayan guys tingnan mo, bawal ang dugo. Kumain ng dugo. Kaya yung kumakain ng tinuguan dyan. Okay, verse 7, hindi na sila kakain ng dugo o anumang ipinagbabawal na pagkain. Ang matitira ay mapapabilang sa aking bayan at ituturing na isa sa mga angka ni Judah. Ang mga taga-Ekron ay mapapabilang din sa aking bayan, tulad ng nangyari sa mga Jebuseo. Verse 8, babantayan ko ang aking bayan upang hindi ito mapasok ng kaaway. Hindi ko na papahintulotang lupigin pa sila ng iba sapagkat nakita ko na ang kanilang paghihirap. Ang magiging hari ng Zion. Zacarias chapter 9 verse 9, O Zion, magdiwang ka sa lakagalakan, O Jerusalem, ilakas mo ang awitan pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang mapakapakumbabaan. Batang asno ang kanyang sinasakyan. Verse 10, ipapaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Panudla ng mga mandirigma ay mawawala, pagkat paiirali niya'y ang pagkakasundo ng mga bansa. Hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila mula sa ilog Euphrates hanggang dulo ng lupa. Muling aayusin ang Zion. Verse 11, sinabi pa ni Yahweh, alang-alang sa ating tipan na pinagtibay ng dugo, ibabalik ko ang mga anak mong itinapon sa balong tuyo. Verse 12, kayo mga bilanggo na di nawala ng pag-asa ay maaari nang bumalik sa inyong lupain. Ang magandang kalagayan ninyo noong unang panahon ay aking hihigitan at pag-iibayuhin. Kasi naman, Father God, bakit pa kasi mo sila? Pinabihag mo sila. Dapat hindi na. Ayan tuloy. Babalik din naman Parang doble-doble lang ang effort. Verse 13, binanat. Zacarias chapter 9 verse 13 guys. Binanat ko ang Judah gaya ng isang pana, at ang Ephraim naman ang aking panudla. Kayong mga taga Zion ay aking isasagupa.
laban sa mga anak na mga taga-Grisya. Gaya ng tabak ng isang mandirigma, sila'y gagawin kong aking sandata. Verse 14, si Yahweh ay magpapakita sa kanyang bayan at ang palaso niya ay parang kidlat na sisibat. Trompeta ng Panginoong Yahweh kanyang hihipan at sila'y parang ipo-ipong sasalakay sa katimugan. Verse 15, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa kanila'y mag-iingat sa pagdumog sa kaaway, sila'y di maaawat. Dugo ng mga ito ay kanilang paagusin gaya ng mga handog na nasa altar inihain. Verse 16, sa araw na iyon, ililigtas sila ni Yahweh na kanilang Diyos pagkat sila'y kanyang kawan, iniibig na lubos. Sa buong lupain ay magniningning sila parang batong hiyas ng isang korona. Zacarias chapter 9 verse 17, mararanasan nila'y kaganda at kasaganaan, pagkain at alak, may taglay na kalakasan para sa kabinataan at mga kadalagahan. Andito na tayo sa aklat ng Zacarias chapter 10, ang pagliligtas na Yahweh sa kanyang bayan. Zacarias chapter 10 verse 1, humingi kayo ng ulan kay Yahweh sa panahon ng tagsibol, sa kanya na lumilikha ng ulap at hamog na nagpapasariwa sa mga pananim. Verse 2, ang mga Diyos-Diyosan ay wala ng kabuluhan, ang pangitain ng mga manghuhula ay pawang kasinungalingan, ang mga panaginip nila'y walang katotohanan, ang kanilang sinasabi wala ring kabuluhan, kaya't mga tao ay parang tupang naliligaw pagkat walang pastol na sa kanila'y umaakay. Zacarias chapter 10 verse 3, ang mga pastol ay aking kinapuputan at ang mga pinuno ay aking paparusahan. Mahal ko ang Juda, kaya siya'y iingatan. Palalakasin ko silang parang kabayo sa digmaan. Verse 4, sa kanila magmumula ang batong panulukan. Sa kanila manggagaling ang tulos ng tulda. Sa kanila magmumula ang panang panudla. Mula rin sa kanila ang pinunong mamamahala. Verse 5, ang mga anak ng Juda ay mabubuo at sila'y magiging isang malakas na hukbo. Ang kaaway nila'y kanilang yuyurakan, kanilang tatapakan at at maputik na lansangan. Pakisabayin ako ng basa guys kasi medyo pagka napapawisan kasi yung salamin ko nag-ani na lumalabo paningin ko. Ulitin ko nga yung Zacarias chapter 10 verse 4. Sa kanila magmumula ang batong panulukan. Sa kanila manggagaling ang tulos ng tulda. Sa kanila magmumula ang panang panudla. Mula rin sa kanila ang pinunong mamamahala. Verse 5, ang mga anak ng Juda ay mabubuo at sila ay magiging isang malakas na hukbo. Ang kaaway nila ay kanilang yuyurakan, kanilang tatapakan sa maputik na lansangan. Sila ay lalaban sapagkat si Yahweh ang kanilang patnubay, ibabagsak nila ang mga kawal na kabayuhan. Zacarias chapter 10 verse 6, ang sambahayan ni Juda ay bibigyan ko ng lakas, ang sambahayan ni Jose aking ililigtas. Ibabalik ko sila sa dating tirahan sapagkat sila ay aking kinahabagan na para bang di ko sila pinabayaan. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos, aking diringgin ang kanilang dalangin. Verse 7, ang mga taga-Ephraim ay magdiriwang katulad nila'y kawal. Ano yung sound na yan? Sa labas. Sasakyan. Naririnig kasi dito guys yung sasakyan. Sasakyan ba yan? Parang, oo nga. Naririnig siya ba? Baka natatabunan kasi boses ko kaya kaya talaga gusto ko ako lang dito ang kasi ako lang yung nag-iingay dito sa kwarto ko. Ulitin ko ha. Yung verse 6. Ang sambahayan ni Juda. Zacarias chapter 10 verse 6 guys. Ang sambahayan ni Juda ay bibigyan ko ng lakas. Ang sambahayan ni Jose aking ililigtas. Ibabalik ko sila sa dating tirahan sapagkat sila ay aking kinahabagan na parabang di ko sila pinabayaan. Ako si Yahweh ang kanilang Diyos, aking diringgin ang kanilang dalangin.
Verse 7, ang mga tiga-Ephraim ay magdiriwang katulad nila'y kawal na nagtatagumpay, aawit sila sa galak na parang nakainom ng alak. Makikita ito ng mga anak nila at matutuwa si Yahweh ay pupurihin sapagkat siya ang gumawa. Zacarias 10 verse 8, tatawagin ko sila at muling titiponin, sa mga kaaway sila'y aking tutubusin, at katulad noong una, sila'y pararamihin. Verse 9, bagaman sila'y pinangalat ko sa iba't ibang mga bansa, hindi nila ito malilimutan, doon sila at ang mga anak. Doon sila at ang mga anak nila'y maliligtas at makakabalik sa kanilang tahanan. Zacarias 10 verse 10, sila'y aking ibabalik mula sa Ehipto at aking titipunin mula sa Assyria upang iuwi sa Gilead at Libanon hanggang ang lupain ay mapuno ng tao. Verse 11, tatawid sila sa dagat ng Ehipto at papayapain ko ang malalaking alon nito. Aking tutuyuin ang ilog Nilo, ibabagsak ko ang Assyria na palalo, maging sitro ng Ehipto'y tiyak na maglalaho. Zacarias 10 verse 12, ang aking bayan ay aking palalakasin, susundin nila ako at sasambahin. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. Bukas na itong chapter 11 guys. For 16 September. Nawa matapos ko na itong Bible, Father God. Bago yung konti na lang naman. Kaya lang kasi baka mahinto ako ng pagbabasa kasi mayroong plan sa atin na ano. So, nawa Father God, matapos ko muna ito bago tayo bago masunod yung plano na yun. So, yun. Ilang chapter pa? Ay, ilang ano pa? Bukas tapusin natin ang Zacarias, guys. Chapter 11 hanggang chapter 14. Para sa malakiyas na tayo. Bye everyone. God bless.